Nagsalita na sa unang pagkakataon ang basketball star na si Kiefer Ravena kaugnay ng pagkalat ng maseselan niyang litrato. Ang basketballista naging biktima raw ng amateur online video ng PNP extortion. Anti-Cybercrime Group. Makikita ang pag-aresto sa 22 anyos na dati umunong Ateneo student na si Christopher Nang. Ayon sa PNP, nanghingi si Nang ng 50,000 pesos sa dati ring Ateneo at ngayon Asian Basketball League star na si Kiefer Ravena. Kapalit daw nito ay sasabihin ng sospek kung sino ang nagpakalat ng maselang larawan ng basketballista. Pero ayon sa ACG, sinang din pala ang nakachat ni Ravena at nagpanggap na babae. So during the exchanges of communication, palitan ng mga messages, and we're able to determine na ito palang tao na to ay iisa. So doon nagsimula na ang tinatakot na yung biktima na sisirain niya yung karir. Kasi nakilala naman natin kung sino ang biktima. So, siyempre, natakot yung tao. Lingid sa kaalaman ng sospek, nakikipag-ugnayan na si Ravena sa ACG habang nakikipag-usap sa kanya. Sa kauna-unahang pagkakataon, nagsalita sa News 5 si Ravena at ipiniliwanag niya ang naging pananahimik sa skandalong kinasasangkutan. May mga naging message sa akin na kung hindi ko gawin yung pinapagawa nila sa akin, may mga ilalabas silang mga skandal. Kaya po ko, siyempre, natakot ako sa ganun. Itinanggi ni Nang na siya ang nambablockmail kay Ravena. Nanghihingi lang daw siya ng pera kapalitang impormasyon kung sino ang nagpakalat ng skandal. Ang kaibigan daw niya na nagbenta ng video ang nakakakilala sa nambablockmail kay Ravena. Hindi po ako yung kumuha ng video. Hindi mo kumuha ng video? Opo. Anong naging participation mo? Dapat magbibigay po ako ng information in exchange of money. Yun lang po. In exchange of money. Yun lang po. In exchange of money. Yun lang po. Naharap ngayon ang sospek sa kasong robbery extortion na posibleng may pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Malaking leksyon naman daw ang natutunan ni Ravena sa pangyayaring ito. Siguro hindi lang doble ingat, pero kailangan tripling ingat talaga. Hindi natin alam, may mga tao talagang ganyan. So, yun lang siguro sa lesson kong to. Kailangan lang talaga mag-ingat lalo na sa mundo ng social media.